morning, mga kapatid. Morning. Welcome to Jesus Said Ministry Church. Welcome. Tayo pong manalangin. Ang maraming Diyos, salamat Lord sa umagang to, Panginoon, na muli niyo kaming tinipon, Lord, upang mapapurihan kayo, Lord, na worship namin kayo, Lord, sa Spirit and in truth. Salamat, Lord, sa opportunity, sa privilege, Panginoon, na pag-worship sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, Lord, kami binigyan mo yung papuri, pasasalamat, Panginoon, sa umagang to, Lord, sa buhay namin. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyo lang po ang papuri and we glorify ang name of God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.
As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing
worship sa umaga. Thank you, O God, sa kabutihan niyo, Opo. sa mga pangako niyo, Lord Opo. God, sa inyong faithfulness, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord, at nandito po kami, Lord, maawit sa inyo, Lord, at hinihintayin niyo pagdakit sa amin, Lord, pagtulong Opo. sa amin, Lord. Salamat po, Lord, sa umagang to, Lord, and we pray na pagpalaan niyo po itong umagang to, ng banal na salita, gamitin niyo aming pastor, Lord, pastor sa amin. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa Jesus St. Ministry Church. Good morning po sa mga online viewers po natin. Ngayon po ay Sunday worship po natin. Dito lang po yun sa Hampigwan, San Mateo Rizal. Philippines po tayo sa mga viewers natin sa ibang bansa. Amen. Sana meron po, diba? Meron naman. Ngayon po ay ikaw 419 Sunday worship service natin. Meron din po tayong midweek service. Every Wednesday po yan. We're studying book of Joshua beginning chapter 16 beginning verse 1. Ngayon po ngayong Sunday po, every Sunday po pala, start po tayo ng 9 a.m. And now we're studying Gospel of Luke, chapter 9, verses 49 to 62. Ang title po is The Samaritans Rejected Jesus and the Importance of Following Christ. And so, yun po, please occupy the front seats po as much as possible para yung mga parating pa po, sa likod na lang din po sila umupo. Also, please turn off our cell phones po or just put in silence na lang din po. And refrain from talking po para hindi po tayo makaabala sa teaching and sa bawat isa po. And please take please take the best care using our church Bibles po. Nasa likod lang po siya. And sa love offering po or sa box po, nasa likod lang din po. If kinakausap po tayo ni Lord, kung ano lang po yung nasa puso natin, ibigay po natin. Thank you. And please follow po yung YouTube po ng ating pastor. Zaldi Verdeflor po yung YouTube niya. Nandun po lahat ng teachings niya every Sunday and Wednesday po. First timers po. Wala po. Wala din po. Sige po, wala po. And po, you can send your love offering din po through BDO account. Number po, account name ko pala is Maria Teresita Valenzuela. Ang number pa is 01033025868. Sa Gcash din po, yung account name po is Rizalina Verdeflor po. Gcash number 0926-641-0455. Ayun lang po, and let's greet po one another. Thank you. Birthday, sister. Pang ano? Pang Miss Universe yung ano? Sabi ko sa Ay, grabe. Morning po sa inyo lahat. Morning po. Morning sa mga viewers.
Okay, magandang umaga po sa inyo, sa church at mga viewers. Magandang umaga po. Okay, so tuwing kinakabitan ako ni Sally ng ano dito, nagpapasalamat ako kasi hindi ko naranasan nakabitan ako ng nanay ko nung wala akong honor eh. Hindi. Kaya tuloy parang at least dito sa church may nagkakabit, ganun eh. No? Nasabitan ako ng ano, parang ganun lang. Magandang umaga po. Musta? Praise God, no? Nakarating ulit si Brother Mel. Okay. So, kanina, na-announce na po, no? Paki-off na po ito, kaya naman, baka sabihin. Hindi. Ano po yun, kaya po kami naglalagay ng gano'n. Napag-usapan po yun sa grouping sa mga kapatid na nasa labas kung kinakausap ng Panginoon. Ang batayan po ng church is paano kayo kinakausap ni Lord pagdating sa giving. Wala po kasi kami ditong pass the bag, wala po kasi kami ditong special na para bang binibigyan ng ilang minuto, how to give tithes, how to give offerings. Wala po kasi kaming ganon. So, kami kasi ay series, kaya kung saan tatama po yung teaching, kung ang teaching po ay tungkol sa pagbibigay, giving, doon po namin maibabanggit yung mga tungkol sa giving, sa church, sa tao. Kaya, but yung box, andyan lang po sa likuran kung kayo kinakausap ni Lord. So, ang batayan po ng church yung kinakausap ni Lord at hindi kinukonsensya ng pastor. Ganun pa man, sige po. Open your Bible. Chapter 9. So last part po ito ng chapter 9. Ang haba pala ng chapter 9 natin. Nakailang tayo, section. Nakaisang buwan yata tayo sa chapter 9, no? O 4 weeks. So, nagsimula ito nung senior ni Brother Jimbo, yung chapter 9, verse 1. Tama ba, bro? So, anong year? ano month ba yun? Last month lang, oh. So, ngayon, di pa tapos sa chapter 9. At sa chapter 10 naman, next week, may magbubukas din yan ng bagong chapter. So, ngayon po ay tapusin natin to verse 49 hanggang 62. Okay? Sige po, basahin ko lang po yung tatlong verses sa ibabaw, verses 46 hanggang 48. Basahin ko lang po. Ito yung teaching last week. Lucas 9. And to all the viewers, good morning po. Please join us po mga kapatid. Lucas 9 or Luke 9 verse 46. Sabi rito, nagkaroon ng isang pagtatalo sa kanila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Subalit dahil batid ni Jesus ang iniisip ng kailang puso, kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang tabi. So yung bata na yon, hindi natin alam kung ilang taon, baka mas matanda ng konti kay Rain. Verse 48, at sinabi sa kanila, sino mang tumanggap sa maliit na batang ito, sa aking pangalan ay tinatanggap ako. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. So marami pong teaching tayo dito na actually madadaanan pa natin. May mga madadaanan pa tayo yata tungkol sa mga katangian ng bata. Okay? So, tuloy natin. Kung titignan natin yung teaching last week, may dispute, mayroong pagtatalo, nabanggit ko nga last week, baka ang mga nagmamalaki na ito ay yung tatlo na nakakita ng glory ni Jesus doon sa Mount Transfiguration. Pagbaba nila, nalaman nila yung 9 na apostol ay hindi nakapagpalayas ng masamang espiritu. Pero hindi natin tiyak. But, etong susunod na study natin this morning ay
Meron tayong mapapansin na maaaring itong mga ito ang may mga, sila yung nagtatalo. Okay? So si Jesus, kinuha niya example yung bata para bilang demonstration na ipakita yung gusto ni Lord. Sabi niya, sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. So example niya yung bata, yung humility, dependent ang mga bata sa magulang. So, Jesus kasi, si Lord, ganun din, dependent din siya si Lord, kay God the Father. Siya po ay umaasa rin sa Diyos Ama. So ngayon, ang study natin, verse 49 to 50, tatlong section po ito. Ito naman po yung, sa English version ng Bible, continuous lang po ito. Verse 46 to 50. Pero sa Tagalog, nakaseparate lang siya. But ano lang naman to? Writer lang naman naglagay ng mga subtitle. So mayroon pong parang discrimination. Diniscriminate ni John yung nagtuturo o nagpapalaya sa masamang spirito sa ngalan ni Jesus. Verse 51 to 55 naman ay nireject si Jesus or na-cancel yung tila merong pong planong gawin si Jesus, I think, inside Samaria. And then verse 57 hanggang 62, yung parang qualification or katangian ng pagiging disipulo ng Panginoon. And then after nito, meron po tayong questions, discussion mamaya. May fellowship po tayo. Meron pong dalawang tanong na medyo magandang tanong para pag-usapan sa grouping. But let's pray muna. O aming Diyos, sa ngalan ni Jesus, salamat po. Aming Diyos, kami po ay patuloy na nagninikluhod at humihingi ng kahabagan sa inyong harapan, aming Diyos. Tulungan niyo po kami magpakumbaba na ang tema po ng karamihan teaching ng chapter 9 ay pagpapakumbaba, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na maitaas kayo at lumiit kami. Tulad na sinasabi ni John the Baptist, na kayo ang mahayag, kayo ang madakila, at kayo ang mas malaki bahagi sa buhay namin. At kami mismo ay lumiit dahil dapat kayo madakila at kami ay magpakumbaba sa iyong harapan. Pangunahan niyo po kami, Ama, ng Banal na Espiritu at matuto po kami sa inihanda ninyong pagkain pang spiritual, pang kaluluwa na aming buhay. Marami pong salamat, aming Diyos. Itinataas ko po ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Basahin ko lang yung verse 49 hanggang 50. Ito yung continuation. So, habang nagsasalita si Jesus sa verse 48, biglang may interruption. Sumagot si Juan, Panginoon, may nakita kami nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. At aming pinagbawalan siya sapagkat hindi siya sumusunod na kasama namin. Verse 50. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanalig ninyo. Okay. So habang nagpapaliwanag si Jesus sa verse 47 at doon sa 48, biglang pumasok si Juan. Na tila baka guilty si Juan, baka lang hindi ako sigurado. Baka siya yung isa sa mga merong siyang konting ibang karakter si John dito eh. Kahit mamaya malalaman natin. Kasama na si James. So habang nagsasalita si Jesus, biglang sumingit si John, Panginoon, may nakita kami. Okay. So, si John po, itong Juan na to, kasama po siya doon sa Mount Transfiguration, kung tawagin, yung glory ni Jesus, nakita niya. So, nakita niya. So, may nakita raw sila. Actually, siyang tagapagsalita. Pero binabanggit niya, may nakita kami. Kasamang ibang alagad, nakita nila. Sinuway daw nila. Nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Okay? Ang tanong kailan kaya ito nakita? Maaari, sa chapter 9, nung pinahayo ni Jesus yung 12, maaring, kasi nga, inutusan din sila ni Jesus na magpalayas ng masamang espiritu at ituro ang kingdom of God. Sa Lucas 9, verse 1 to 6,
Maari nakita nila doon habang sila nagpapalayas, nakita nila marahil yung may kapareho sila na nagpapalayas din ng masamang espiritu o demonyo. Kaya lang, pinagbawalan po nila. Ang sabi, sapagkat hindi siya sumusunod na kasama namin. So, unang tanong dito teka lang, itong taong ito, hindi naman napangalanan, ang tanong saan kaya nalaman itong taong ito, na nagpapalayas ng masamang espiritu sa ngalan ni Jesus? Saan kaya niya nalaman ito? Dahil po mga kapatid, after ng death and resurrection ni Jesus, in Luke chapter 24:46 to 47, and 6 times binanggit sa book of Acts, doon palang magagamit yung in the name of Jesus. Doon palang inuutos ni Lord na gamitin ang pangalan niya sa ngalan ni Jesus, pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling. Kasi nga, tuwing magpapagaling si Jesus, maliban sa Luke chapter 9, and then sa Luke chapter 10 next week, pinahayo niya yung mga disipulo niya at mga alagad niya. The rest ng mga ministry ni Jesus, kasama na si Jesus. Kapag kasama si Jesus, siya nagpapalayas. At never binanggit ni Jesus, in my name. Lumabas ka masamang spirito, in my name. Kaya medyo may tanong lang dito na saan nadinig nung taong ito na ginamit yung pangalan ni Jesus? Nautos na ba ni Jesus ito? Actually, wala pa. Hindi pa inutos ni Jesus dito sa mga panahong ito na gamitin ang pangalan niya para mag-cast out ng evil spirit. Pero ano reaction ni Jesus? Verse 50. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan. Yun ang sabi ni Jesus. Sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanalig ninyo. Okay? Sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanalig ninyo. Sabi sa New King James, do not forbid him, for he who is not against us is on our side. Sa Tagalog nga, binanggit, kapanalig, kapwa mananampalataya. So Jesus validates his action, yung action nung ginamit yung pangalan ni Jesus. Jesus validates his action and through faith, ginamit ang pangalan ni Jesus to casting out demons. And at the same time, Jesus correct the disciples, restrictive, elitist mindset, yung bang parang tingin nila, elite forces sila ni Lord. Andun yung pride and jealousy. And un-exclusive, ito po yon, exclusive us, tayo, kami, versus them mentality. Yung tinatawag na us. Tayo, kami, laban sa mga tulad nila. Mentality, yung bang ganun mentality. O kaya, special people versus ordinary people mentality. O mas lamang kami dyan. Mas kasama namin si Jesus. Mas nakilala namin si Jesus. Actually, hindi yan ang batayan ni Jesus Mababasa natin mamaya, no? So, the word us versus them, ang ibig sabihin ng us, ang dating ay parang we are greater than yours, mas higit kami sa iyo, hindi namin kayo kasama. Huwag niyong gawin yan. Hindi kayo authorized. Mga kapatid, maraming ganang mentality ngayon, no? Na may halong sa akin lang, tingin ko lang na may halong yabang itong mga apostol na nagsaway. Kaya duda ko lang, ang maaaring nag-uusap-usap na nagtatalo-talo sa verse 46, who is the greatest parang apostol o alagad, duda ko lang ay baka isa dito si John. Duda ko lang po Lamang kasi sila Kung tutusin, nakalamang sila Si John, si Peter, at saka si James. Kasi nakita nila yung glory ni Jesus. At lagi silang sinasama, di ba?
So sinabi ni John o ng mga apostol, pinagbawalan, hindi namin kayo kasama. So sinabi nila kay Jesus, buti na lang, nagsumbong sila kay Jesus. Kaya minsan ang tanong dito mga kapatid, ano ba ang requirements ng pagsunod kay Jesus? Kailangan ba nakikita si Jesus? Kailangan ba nahahawakan si Jesus? Kailangan ba nakakausap si Kristo personal, face to face? Nakikita, physical? But for Jesus, sabi niya, do not stop him, for whoever is not against you is for you. For you ang binanggit. Pero sa New King James is on our side. So marami pong relihiyon sa panahon natin ngayon. Ganito yung kanilang mga madalas binabanggit. Sa Facebook kasi, ang dami kong lalo na kapag nag-o-open ka ng mga religious, may mga debate pa nga eh. Kami ang nauna. Yun. Kami ang tinatag ng Church ni Cristo. Matthew 16:16 pa yung mga verses nila. Tapos iba naman, Acts chapter 20, verse 28. Kami ang tinubos ng iglesia na blah, blah, blah. Actually, iglesia ng Diyos ang nakalagay doon. Sa Matthew 20, verse 28. Kami lang ang maliligtas. So maraming ganong klase ng pag-discriminate sa ibang church. Nakakatagpo kayo ng ganon? Amen. Oh, amen, amen si Sister Nita. Yes, totoo po yun, no? Nagdi-discriminate ng ibang church. Anyway, actually, sa mga born again din, minsan, sa born again mo lang matatagpuan ang kaligtasan, mga ganun, no? Bagamat may mga verses na binabanggit, pero pagdating sa mga it already written down, mga ganyan, nakalagay naman yung Jehovah. Babagitin ko lang Jehovah kasi nakalagay naman din yun sa King James Version. Kiniklaim naman nila na sila yung true church. So ngayon, ganun na nangyayari. Kahit pag may mga gumagala dyan sa kalye, instead na i-share si Jesus bilang kaligtasan, habang nag-uusap kayo, nagsisimula doon sa salvation, pero darating ang time, ituturo ka nila sa iglesia nila, relihiyon nila, which is mali yon mga kapatid. Bagamat, hindi naman, sa akin lang, sorry sa word ng mali, hindi naman mali, kundi, kung ang intensyon natin ay para dalhin ang isang tao sa relihiyon at mako-cover na yung salvation ni Jesus, yun ang magiging mali. But I believe na hindi naman, hindi ko naman sinasabing maling magdala sa church. Ang mali lang yung magdi-discriminate. But ganun pa man, ang kabutihan, buti na lang merong nagtatama sa mga apostol. Ang Panginoong Yesus. Sabi ni Jesus, huwag niyo silang sawayin, pagbawalan, sapagkat kapanalig niyo yon. Kaya yung us versus them mentality ay hindi mabuti. Yung tayo lang, kami lang. Buti salamat sa Panginoon dahil ang Panginoong Yesus ay hindi nagtatangi. Hindi sinabi ni Kristo, wala pang akong sinasabi na gamitin ang aking pangalan, ba't ginamit na? Actually, kung tutusin, parang advance pa nga ito, baka may discernment itong taong ito eh. May prophetic. Kasi darating ang time naman, pagdating ng death and resurrection ni Jesus, magagamit na po. Gagamitin na in my name, in Jesus' name. Kaya ingatan po natin magtangi, mga kapatid. Ako mismo, natututo ako sa mga ako unang natututo sa mga pag-aaral na inihanda ni Lord para sa church. Kasama niyo ako natututo na kailangan hindi tayo nagtatangi ng mga kapatid. Basta ang mga taong ito para kay Jesus, kapanalig sa Panginoon. Amen? Bawal magtangi. Sabi ni Santiago, chapter 2, verse 8 to 9, sa church po ito, Jerusalem, mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautosang makahari. Ito yung royal commandments.
Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Subalit kung kayo nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. So yung kasalanan doon, yung pagtatangi na yung us versus them mentality, hindi po. Actually, sabi nga sa Mateo, ito yung madalas kong binabanggit. Matthew 7, sabi dito, 21, hindi lahat ng magsabi ng aking Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kari ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yan, may maraming nagsasabi sa akin, sabi ni Jesus, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Yun, gagamitin pa yung in the name of Jesus. At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan, gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So, hindi rin batayan din, kung tutusin, in the name of Jesus, pero, ang batayan ni Jesus, hindi nang yun, kundi verse 23, Matthew 7, at kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kailanman humayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa na masama. So, whether ginagamit mo ang Panginoon Jesus, pangalan ni Jesus, walang masama doon, pero hindi yung reason out o kaya dahilan para maligtas ka, kundi pwede kang hindi maligtas kung may kalakip na kasalanan ang paggamit ng pangalan ng Panginoong Jesus. But the name Jesus, hindi masama. Ginagamit. Kaya kapanalig pa rin ito, kahit gamitin ang pangalan ni Jesus, yun lang, iwasan lang na nagkakasala. Verse 51 to 55, yun nga, ibig sabihin, at least si Jesus, kahit paano, mayroon siyang tamang katuruan na huwag magtatangi. Basta kapwa mo na nananampalataya sa Panginoon, anuman yung relihiyon, basta naniniwala kay Kristo bilang Panginoon, Diyos, sa oras nito, Diyos na po siya, nasa langit na po siya, at bilang tagapagligtas, kapanalig. Verse 51 to 55, dito naman ay, tignan natin, no? May rejection po mangyayari kay Jesus. Verse 51, nang malapit, andyan na po kayo? Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Okay? Verse 52, nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya, humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Okay. Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya nakatutok sa Jerusalem. Okay. So isang version po nito, yung pag tinignan natin, papunta siya sa Jerusalem, nakatutok siya doon. Ang isang version nito, papunta siya doon. Pero, pag tinignan naman natin, meron siyang dadaanan dito sa verse 52. So, si Jesus po, yung sinasabing malapit na siyang tanggapin sa NIV, malapit na siya mamatay, papunta sa langit, no? Pero, ibig ko lang sabihin, habang nakatutok ang kanyang, sa ibang version kasi ng Bible, mukha niya nakatutok sa taas. Dahil ang Jerusalem po, ang height ng Jerusalem is 797 meters above sea level. And then 2,550 feet sa feet naman. So lumalabas po nasa 200 floors na building pag kinumpute natin, mahigit 200. And then sabi rito, nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya, humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Okay. So, pagpasok niya sa Samaritan, nagkaroon ng advance party para mauna na siya, mauna na yung ibang mga kasama niya. Kung tawagin to ay village inside Samaria. Okay? So, gusto ko siyang tignan sa isang side, doon dumaan siya dito sa Samaria, na hindi lang siya dadaan, na
nagpa-pass by, kundi mismo dito sa Samaria ay dumaan siya at meron ding pinaghahanda si Jesus or mission. Okay? Tignan natin muna, no? Tignan natin muna yung encounter natin ni Jesus sa John chapter 4, verse 3 to 42. Pag tinignan natin po yon, i-compare natin to sa sa Lucas 9, verse 52, nauna na po yung encounter ni Jesus sa mga Samaritan village sa John chapter 4, verse 3 to 42. Nauna po yon ng 2 years and a half, more or less. Yun ay lugar ng Sikar. Ngayon, dito po, mga kapatid, ang possibility kasi talaga, dito siya dumadaan at dito siya nakikipag, tawag dito, pwede magkaroon ng encounter, pakikipag-usap na nangyari sa John chapter 4. Okay, tingnan natin yung isang side, no? Dito ko siya tinignan, so sa side na nag-stay siya dito, balak niya mag-stay po siya dito. And then, ano nangyari? Verse 53, tingnan natin. Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. So yung nayon is, in English po, a version ay village po. So dito, mga kapatid, mayroon pong nangyari na hindi po siya tinanggap. Tingnan po natin sa New King James Version, Luke 9:53. But they did not receive him because his face was set for the journey to Jerusalem. Okay. Once na, yung sinasabi na hindi siya, kasi hindi binabanggit na hindi siya pinadaan. Although, ang sabi dito sa introduction sa verse 51, papunta siya ng Jerusalem, but dito, sinasabi, hindi siya tinanggap. So, my point lang dito, this is my, this is my parang view. Papasok talaga siya dito at meron siyang gagawin. But hindi siya tinanggap ng mga taga rito. Okay? So dito mga kapatid, titingnan natin yung hindi lang siya dadaan, kundi pupunta talaga siya rin dito. Dahil nga binabanggit ko, in John chapter 4, meron na po siyang nakausap dito. At naging believers na po ang mga Samaritan kay Jesus. Kaya lang, kung pupunta siya sa Jerusalem at dadaan siya dito, hindi po siya tinanggap dahil siya ay nakatutok sa Jerusalem. Ibig sabihin, hindi siya tinanggap, ibig sabihin, iba ang focus ni Jesus. Kahit pupunta po siya dito dahil meron siyang imimit dito. No, this is something na doon sa isang view, gusto kong i-share sa inyo. Meron po siyang pwedeng gawin dito, but nireject po si Jesus. Hello. Okay? Kung i-compare natin yung John chapter 4 verse 1 to 42, tignan natin yung konting usapan doon. Hindi ko lang babanggitin yung mga dialogue ng mga apostol. Yung dialogue ng babaeng Samaritano lang o Samaritana at yung mga Samaritan people na na-encounter ni Jesus. Dito po, sa John chapter 4, verse 3 to 9, gusto ko lang munang balikan to kung bakit hindi siya tinanggap sa Samaria. Aklat ng 1, balikan lang natin to 2 years ago. Compare natin dito sa Lucas 9. Umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Ito si Jesus. Subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. Yung word na kailangan dumaan siya, no? May something para sa akin, Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sikar. Pag sinabing lungsod is city. Malaki po yan. Malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Actually, ang lupa na yan, ang lugar ng Sikar, naroon po yung Mount Gerizim, na andun po yung Jacob's Well, na binigay ni kay Jose. Verse 6, naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon
Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Ang sinashare ko ngayon, mga kapatid, 2 years ago, no? More or less, nauna to kaysa dito sa Luke 9. Dumating isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ako ng inumin. So, yun yung sinabi ni Jesus. Sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi na maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikisama, ito comment lang to, no, ni John. Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Si John po yan yung nag-reject kanina, no? Sapagkat, sinabi niya, hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Okay. So, yun ang unang tinatawag nating parang pag-uusap, encounter ni Jesus sa mga Samaritano. Sa isang babaeng Samaritana, mga kapatid. Ang Mount Gerizim, yung Jacob's Well, Jacob's Well, mga kapatid, doon ang sentro ng worship ng mga Samaritan, mga kapatid. During the time ng kasi sa Samaria, merong pari doon nung panahon ni Jesus. According sa history, in 29 AD, na si Jonathan II, ang priest. Pero sila ay nagiging independent sila. Kung tawagin sila ay mistisong Hudyo kasi nga nakipag-merge po sila, nakipag-marriage, sila tawag dito, intermarriage sa ibang mga lahi. Kaya ang Samaritan, sinasabi ng mga Hudyo, hindi pure na Hudyo dahil nakipag-intermarriage sila sa ibang lahi. Kaya, hindi sila nakikihalubilo kasi ang tingin nila ay mababang uring mamamayan, ang mga Samaritan. Ngayon, nung panahon ng leader na si flashback lang tayo, in the year 112 to 111 BC, nung panahon ni John Hyrcanus, isang leader na Hudyo, kung tawagin ay Jewish Hasmonean leader, uso pa noon yung tinatawag na Hasmonean Emperor. Giniba ni John Hyrcanus ang templo dito sa Mount Gerizim. May templo po sila noon. Giniba po yan nung panahon noon. Doon, isa doon sa mga part na nagkaroon ng dispute na ang Samaritan at Hudyo. Kaya, hindi sila nakikihalubilo dito. But, ganun pa man, mga kapatid, tinuloy pa rin ng mga Samaritan people ang pagsamba sa Mount Gerizim kahit wala na silang templo dito na giniba ng mga Hudyo. 100 years, 12, bago dumating si Jesus ng panahon noon. Kaya nga nagtatanong yung babae, bakit nakikihalubilo si Jesus na isang Hudyo sa mga katulad nila? Ngayon, dito sa study natin, may konting dispute po, may konting hidwaan po ito na isa yun sa mga reason. So, tignan lang natin, ano pa ho ba ang mga kwentuhan kung bakit ni-reject si Jesus? Tignan po natin, ituloy lang natin yung kwentuhan ni Jesus tsaka ng babae. John 4:19-21, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita ko ikaw ay isang propeta, so nilaktawan ko lang yung ibang verse. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasamba ninyo na ang lugar na sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Okay? Next verse. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. So ito yung continuation ng usapan nila ni Jesus. So hanggang sa, tignan natin, no? Hanggang sa ang babaeng ito ay nagdududa na siya na
Baka ito yung Misayas na hinihintay nila. Kasi meron din silang hinihintay na Misayas. Tingnan natin, verse 25 to 26. Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas. Sabi ng babae, ang mga Samaritano ay naniniwala rin. Kasi Hudyo rin sila eh. Ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, sabi ng babae, ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Kasi nga, ang paniniwala ng mga babae, ang kaligtasan ay ang paniniwala na nandito sa Mount Gerizim, na andito po yung tinatawag na sentro ng pagsamba nila. Dadaanan po ito ni Jesus. Actually, matatanaw ito ni Jesus at madadaanan niya yung Sikar. Kapag galing siyang Galilea to Judea, Judea to Galilea. Ngayon, sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. So sabi ni Jesus, ako nga iyon, ako nga yung Mesiyas na kumakausap sa iyo. Tuloy natin, verse 28, taktaw ng konti. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod, sa lugar niya, sa Sikar. At sinabi sa mga tao doon, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Okay? Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Actually, yung Sikar na yun, mga kapatid, dahil andun din yung tinatawag na sentro ng worship nila, naroon din lang po yun. Perhaps, andun din yung pari nila nung panahon na ito na si Jonathan II. Na andun din, katulad ng Judea, sa Jerusalem naman, andun ang sentro ng pagsamba ng mga Hudyo, naroon din yung mga pari. Kaya posible po na andun din itong mga ito na nakasentro o nakaligid dito sa Sikar. So, lumabas po sila at pumunta kay Jesus. Tignan natin, mga kapatid. Verse 39 to 42, laktaw lang po tayo. Anong reaction ng mga Samaritan people? At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya. Dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Sinabi niya sa akin, mga kapatid, ang mga Samaritano po, hindi pa pinangangalanan kung sino sila. Hindi importante kay Jesus at saka sa mga gospel, like example si John. Sinabi niya, perhaps itong Samaritan na to, leader yan. Na isang tao na pwedeng may authority sa kanilang iglesia, sa kanilang reliyon. Ang reliyon nila is, naman din sila, Jewish din sila. Kaya lang, maliit ang tingin sa kanila ng mga Hudyo. Kaya nagkaroon sila ng sariling templo. Ngayon, sabi dito, sinabi niya, perhaps yung leader ng Samaritano, pwedeng yung pari, pwedeng yung leader, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Sa babae, sa babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Verse 40, sabi ng babae, nag-testimony siya. Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila at siya'y nanatili roon ng 2 araw. Hanggang verse 42. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, ngayon, sumampalataya kami hindi dahil sa inyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sorry, hindi pala yung leader, no? Yung babae pala yun. So, itong Samaritan village, nanampalataya sila kung saan andun ang sentro ng pagsamba nila sa Mount Gerizim, sa lugar ng Sikar. Meron po akong mapa ipa-flash pero hindi ko na pinakita kay Sally kasi baka malabo sa inyo. Pag tinignan niyo po yung mapa between Galilea at Judea, nasa gitna yung Samaria. Si Jesus, manggagaling sa Galilea, aakyat siya ng Judea. Ang mauunang bayan ay Shechem. Susunod yung Sikar. Naroon yung Gerizim. Ngayon, mga kapatid, bakit ko po sineshare yung nakaraan sa John chapter 4? Marami na pong nanampalataya kay Jesus at nagstay pa si Jesus ng 2 days para
magturo ng ebanghelyo dito sa lugar na ito. Na binabanggit ko kanina pa na 2 or 2.5 years ang distansya nito sa panahon natin pinag-usapan dito sa Lucas chapter 9. Okay? Balik tayo sa Lucas chapter 9. Dito sa verse 53, hindi po siya tinanggap dahil ang kanyang muka, siya ay nakatutok sa Jerusalem. So, isa sa mga pwedeng reason, kasi parang bitin po ko malaman kung bakit hindi siya tinanggap. Hindi naman siya hindi kasi binanggit na hindi siya pinaraan, hindi siya tinanggap. Anyway, this is my personal view lang mga kapatid, no? Dahil ang mga Samaritan people, after 2 years, nananampalataya sila kay Jesus. Pwedeng kumalat ito sa Sikar at yung pagsamba nila doon. And then, merong something na pwedeng gawin si Jesus dito sa Samaria na pwede merong grupo na pwedeng naghanda para ma-meet siya dito sa Samaria. Pero hindi po siya tinanggap. Ang posibleng dahilan ay selos. Sabi ng isang commentary, mga kapatid, na dahil si Jesus ay pupunta sa Jerusalem kung saan binanggit niya na dati sa John chapter 4 na ang sentro ng kaligtasan at pagsamba ng mga Hudyo sa Jerusalem. Pero sabi ng mga Samaritana, dito yun, kay Jacob kami. Kasi dito yung aming church. So sabi sa isang commentary, pwede nagselos na posible na si Jesus ay dadalhin po nila sa Mount Gerizim para celebrate yung tinatawag na doon dalhin ni Jesus dadalhin si Jesus sa kanilang sentro ng pagsamba para doon magkaroon ng handaan. And then selos dahil si Jesus ay nakatutok sa Jerusalem. Hindi siya nakatingin o hindi siya nakapokus sa kanyang punta dito sa Samaria. Which is sa akin, personally, na pwede nating tignan na siya po ay hindi tinanggap sa Samaria, bagamat siya ay tinanggap bilang Kristo na nampalataya sa kanya, according sa John chapter 4. Pero pagdating dito, tila parang nalusa yung faith nila at hindi tinanggap si Jesus. Na ang plano nila ay dalhin si Jesus sa Mount Gerizim. Bagamat sinasabi ko lang na this is my personal view, according to sa isang commentary na tinignan ko rin siya, kasi ako naman, tinignan ko si John chapter 4, believers na po yung mga Samaritan people, at na-develop na rin po ito. Pero, sa pagkakataong ito, kasi wala po siyang ibang direktang dapat ang magkwento nito si John, at si James. Kasi sila yung nakakita kung paano to ni-reject si Jesus. Pero wala pong kwento si John at si James. Kaya nga, ang nangyari mga kapatid, yung yung pagpunta ni Jesus, hindi siya tinanggap dahil instead na ang plano ng mga Samaritan village ay dalhin siya sa Mount Gerizim, pero si Jesus kasi sa Jerusalem talaga pupunta. Very clear din naman to sa John chapter 4. Sabi nga ni Jesus, darating ang panahon na hindi sasamba o hindi ang kaligtasan ay hindi dito manggagaling sa bundok na ito o kaya sa Jerusalem. So nag-share na si Jesus about dun sa future salvation. Yun yung tinatawag na kamatayan niya. So everything is ready na. Nag-set up na nga ng party o advance party. Naghanda na nga po siya, mga kapatid. Pero itong paghahanda na to perhaps sa loob ng Samaria. But anyway, you may agree or disagree mga kapatid, no? Tinignan ko lang yung isang view ng isang pwedeng posible na may dadaanan siya rito. Dadaan siya, mag-stay siya dito bago siya pumunta ng Jerusalem. Ngayon, tingnan natin, mga kapatid, anong reaction ng mga alagad? Verse 54. At nang makita ito nina Santiago at Juan
na kanyang mga alagad ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo ba kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? So, ganun kaagad, mga kapatid. So, grabe po, no? Very violent yung words na binanggit ni James and John. Magkapatid po ito. Kaya nga, sinasabi nga ni Mark, no? Minsan, sinabi ni Mark sa kanyang gospel na itong dalawang to ay sons of thunder na humihingi ng apoy. Pero ang hinihingi nila ay permission galing kay Jesus. Sabi nila, na-reject si Jesus hindi siya tinanggap Sabi nila James at nila John, Santiago at Juan, Panginoon, ibig mo ba kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? So, napakasakit na salita, mga kapatid. Paghahatol po ito. Sapat na ba yung parusa na yon para sa mga taong nag-reject kay Jesus? Sapat na ba yung mga ganong salita? Nararapat po ba yung mga salita na ito? Na kung ikaw ay makakadinig nito, na lingkod ng Diyos, Kristiyano, makakadinig ka. Hindi lang napagbigyan, biglang madidinig mo, ganito. Minsan naalala ko, pero ito, hindi po Christian ito. Hindi po Christian ito. Dito, pauwi kami, galing kami ni Sally ang sasakyan ko noon, sasakyan namin FB, puti, L300. Galing kaming, sa taas, pababa na kami. Di ba dyan sa Batasan, merong dyang Robinson maliit sa kanan? So, si Sally may bibiling tinapay dyan. So, ano muna ako, walang parking kasi dyan. So, parang umabante muna ako. Humarang ako sa isang sasakyan. Pure gold na maliit. Humarang ako sa isang sasakyan. Pero hindi ako bumaba kasi nakaharang ako Hindi naman ako pwedeng bumaba. Baka lumabas yung Medyo umuulan. May bumubusina raw. Tapos maya-maya, hindi ko naman nadidinig. May sounds kasi ako. Biglang kinatok ako sa bintana. Tapos, binuksan ko. Yes, sir. Kanina pa ako naipit. Sabi niya, naipit mo ako. Kanina pa ako, lalabas sana. Sir, sorry, hindi kita nadinig. So, sabi sa akin, gusto mo bariling kita? gusto mo bariling kita? Road rage, Grabe, no? Pero alam ko, hindi to Kristiyano. Pero, makadinig ka ng ganong salita na Kristiyano. Si John, si James, Panginoon, gusto mo, kung sa panahon ngayon, gusto mo, barilin. Kung sa panahon ngayon, ganon, di ba? Magpadala tayo ng apoy, Panginoon, gusto mo, puksain ito. Ni-reject lang. Si Jesus, hindi tinanggap. Nakalagay pa nga sa akin, na-cancel yung lakad sa loob. Anyway, kasi receive. Kayo po, mga kapatid, paano po ba tayo magkakaroon ng reaction sa mga ganitong klaseng Halimbawa, kayo po ay hindi napagbigyan. Kayo po ay hindi pinayagan. Naka-set up na, nakaayos na. Sabi nga rito, may advance party na, mayroon na nag-prepare ng handaan. Handaan ba o maghanda? So, hindi ka pinahintulutan. Hinihingi mong favor, hindi umubra. Yung effort mo, nagpagod ka, tapos hindi ka napagbigyan, hindi pumasa yung mga gusto mong mangyari, hindi nakalusot, ano mararamdaman ninyo? So, natural sa tao yon, magagalit, di ba? Angry, talaga. O baka yung pelikula ni Fernando po, isang bala ka lang. Masakit po, no? Actually, ang mga apostol po ang nag-react. Pero bakit apoy?
Ano ba pwedeng weapons na meron si Jesus? Bakit apoy? Mga kapatid, kailan lang, di ba, sa previous teaching natin, napagkamalan si Jesus sa Elijah, di ba? Si Elijah po ay nagpadala ng apoy sa Book of Kings, chapter 1, verse 1 to 16. Dalawang set ng mga sundalo, 50, una, pumunta sa kanya para puntahan daw ni Elijah si King Ahasias. Sinunog ni Elijah yun. Nagpadala ng Lord ng apoy, hinirequest si Elijah, sinunog yung unang 50 soldiers, pangalawang 50 soldiers, sinunog din. Pangatlo, nakiusap, so sumama na. Para pumunta si Prophet Elijah kay King Ahasias. Sino ba si King Ahasias? Nung panahon ng Second King, isang hari ng Samaria. So tingin ko, baka yung iniisip nila ni John at ni James, mga Samaritano naman to, mga kalaban naman to eh. Naisip siguro nila, si Elijah nagpadala ng apoy sa mga sundalo ng mga ano. By the way, ang Samaria nung panahon nun ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sa Second King, sumasamba sila, ang Diyos nila ay si Baal-Zebub, Diyos ni Ekron. Wala na po. Wait lang. Hello. How? Baka naka-off. Hindi. Hindi naka-on. Hello, yun. Okay. So, itong mga Samaritan people na to, nung panahon ng hari, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, kaya malayo, noon pa man, malayo na yung kalooban ng mga Hudyo sa kanila, yung mga ano. But anyway, maaari ito nakita ni John tsaka ni James. Panginoon, gusto mo magpadala tayo ng apoy kasi ginawa po ito ni Elijah sa mga Samaritan na soldiers Okay? Paki-check na lang po ninyo sa Second King kung Samaritan soldier po ba yon o yung hari na sumakop sa Samaria. But anyway, so mga kapatid, ang tanong dito ay sapat na po ba yung apoy? Yung apoy po ang hinihingi, nire-request nila para puksain po yung mga Samaritano. In Old Testament, very exposed po yung parusa ng Diyos sa lumang tipan. Ang apoy po ay paraan ng Diyos para ipakita ang kanyang parusa. Una, may 4 na klase ng parusa ng apoy ang ginamit ng Panginoon para parusahan yung mga tao. Si Nadab at saka si Abihu, anak ni Aaron, Leviticus 10 verse 1 to 2, pinarusahan ng Panginoon. Sinunog po yung magkapatid na yon dahil lasing po sila. Humahawak pa sila nung censer na yung censer, nilagyan pa nila ng ano ba yung nilalagay na insenso. Banal po yun sa Panginoon. Si Aaron lang po pwede humawak noon at pangalawa, lasing po yung dalawa. Si Abihu at si Nadab. So sinunog po sila ng Panginoong Diyos. Pangalawa, si Korah. Korah's rebellion. At kasama yung 250 Israelites. Nagre-rebelde pala si Korah, no? Ay, di ka. Korah, wala namang sinabi, sister. Hindi, si Korah. Sa Book of Numbers, chapter 16, verse 35. Anak po to ni Levi. Nagselos po sila kay Aaron at kay Moses. Nagalit po sila. So, anong nangyari? Ito yata yung nahato yung lupa, no? At nasunog muna sila yata doon. Nasunog pa sinati ang lupa. Ikatlo, yung mga Israelitang lumabas sa Egypt na nagrebelde. Sa Book of Numbers 11, verse 1 to 2. Nagre-rebelde sila kay Lord.
sana hindi na kami nilabas dito. Sana namatay na lang kami sa Egypt, mga ganun mga salita. Nagagalit ang Panginoon. Sinunog yung gilid ng tent, tawag ito, yung tirahan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, sinunog yung gilid. So si Moses naman ay nanalangin na patawarin. So napatawad naman. Ikaapat, ito nga si Elijah na kinuwento ko na nauna kanina. Na nagpadala si Lord sa pamamagitan ng request ni Elijah na sunugin yung 100 na sundalo ng Samaria. Ngayon, ito po yung naisip na paraan po ni John at ni James para parusahan po yung mga nag-reject, hindi tumanggap kay Jesus. Apoy. Pero hindi naman sila direktang hihingi. Sabi lang nila, kung pahihintulutan ng Panginoon, Panginoon, ibig mo ba kami ay magpababa? Ngayon, ang tanong po ba, pumayag po ba si Kristo? Verse 55. Subalit humarap siya at sila'y sinaway. At siya'y pumunta sa ibang nayon. Sinaway ni Kristo yung dalawang mga alagad niya, mga kapatid. Sa ibang Bible po, mayroon pong karugtong po ito, may dagdag. Sabi, sinaway daw po at ang ginawa ay hindi nyo alam kung ano ang inyong espiritu. Sabi ni Jesus, dagdag po yon. Sapagkat hindi dumating ang anak ng tao pang sirain ang buhay ng tao, kundi iligtas sila. So, dinagdag po yon. Actually, nakalagay po yun sa verse 56. Pero wala po tayong verse 56. Okay? Tuloy ko lang po, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ang Panginoong Yesus po ay sinaway po sila. Nag-react po si Jesus. Ang reaction po niya, kahit idagdag pa yung ibang mga idinagdag, ay wala pong binanggit si Jesus. Hindi po nagalit si Jesus sa mga Samaritano na hindi siya tinanggap. So ngayon, ang ginawa rito, nagre-route na lang po sila ng ibang daan at pumunta sa ibang nayon. So umikot po sila. So kung pag-aaralan po natin ang Book of Luke, makakarating pa si Jesus sa Jerusalem in Luke chapter 19 pa, matatagalan. So madidelay po ang punta ni Jesus, aabot pa po siya ng 3 to 4 months bago po siya makarating sa Jerusalem. Pero iikot po siya sa gilid-gilid at napakarami po mapapagpala ni Jesus sa mga lugar na madadaanan. Kaya, kumbaga sa yung itinerary ni Jesus, kahit hindi po siya natuloy, walang problema sa kanya. Dahil ang ministry niya, ang mission niya ay to preach the gospel. Saan man siya pumunta, saan man siya may makausap na tao, ay kailangan nila ng kaligtasan. Kaya wala pong lugar na very specific kay Jesus. Kahit saan man siya makarating, okay lang sa kanya. Flexible po si Kristo. Kaya no comment si Jesus. Walang problema sa kanya kung hindi siya tinanggap. No problem. May hindi nga ginawa ni Jesus na pagpagan ng na alam mo yung turo ni Jesus sa mga alagad, ipagpag ninyo ang sandalyas ninyo kapag hindi kayo tinanggap. Never niya nga ginawa yan Why? Kasi po, alam ni Jesus na ang mga tao ito ay believers na rin. Naniniwala na rin naman kay Jesus. Meron lang talaga, nagselos lang perhaps dahil si Jesus nakatutok sa Jerusalem. But anyway, after this verse, mag-stay pa siya sa Galilea, hindi pa siya kaagad. At sa chapter 13, Lucas 13, verse 22, maaaring dun siya magsisimula ulit. Aakit na siya ng Jerusalem, pero sa gilid na po siya dadaan. Anyway, mga kapatid, so sa segment na study natin, nakita natin ng reaction ng dalawang klase ng tao. First, ang reaction ng nasaktan, pareho po sila nasaktan. Nasaktan naman si Jesus. Nasaktan yung mga alagad. Actually, dapat ang masasaktan, eksakto si Jesus, di ba? Siya yung nireject Siya yung hindi tinanggap. Pero kay Jesus, siya yung nagpakumbaba, siya yung nagpasensya, no comment.
Etong mga alalay ni Kristo, mga alagad, sila pa yung mainit. Si John at saka si James. Sila pa yung gustong mag-request ng apoy para puksain. So nakikita natin dito yung klase ng dalawang tao. Indirect na nasaktan po, indirect naman, nasaktan po si John at si James. Hindi direkta. While Jesus, direktang pwedeng masaktan, pero magkaiba sila ng reaction. So, dalawang tao na nagpapakita sa atin, yung una, indirect yung yung naramdaman nila, hindi naman sila ni-reject si Jesus, pero sila yung nasaktan. Ibig sabihin, naging violent yung mga words sa salita. While Jesus, na-expose ni Jesus yung humility and humbleness in times of rejection. Mga kapatid, ito po ang pinag-uusapan natin in times of rejection, in times of disappointment sa mga gagawin natin, paano tayo nagre-react? Tayo ba'y nagagalit? Tayo ba ay magsasalita ng masasakit? Or tutularan natin si Jesus kung paano siya nagkaroon ng humility and humbleness sa kanyang puso at no comment. Gigilid na lang, aalis na lang siya. So, si Jesus, bukod sa salita niya sa verse 48, yung teaching last week, na gusto ni Jesus, yung example ng bata, yung pagiging humble ng bata, yung innocent ng bata, no comment yung bata, dito, ipinakita niya kung paano ang reaction ng tulad ng nagpapakumbaba na hindi nagkakaroon ng masasamang salita. Kaya yung teaching last week, isinabuhay lang ni Jesus ngayon sa teaching natin ngayon. Is it amen? So, mga kapatid, siguro lahat kayo nakatanggap na ng mga ganon, rejection, tinanggihan, hindi pinayagan. Lahat po ba kayo nakaranas ng ganon since no ano? Ano pakiramdam? Masakit? Jonathan, Roderick pala. Jonathan tuloy, Roderick. Malungkot. Amen. But kay Christ, no comment. Walang kibo. Pinagalitan niya pa yung dalawa. Humarap at sinaway. Verse 56. Ang tanong, meron po bang verse 56? Ha? Sa NIV wala eh. Sa inyo, sis. Meron. Meron. Sa inyo, sa King James, meron. Dito wala. Mga kapatid, no, bakit po wala? Kasi po ang Bible natin ay batay dun sa Codex Sinaiticus na na-discover. Original po ito. Ang Codex Sinaiticus na na-discover nung panahon, na-discover po ito ng isang German biblical scholar sa Mount Sinai. Kaya tinawag na Codex Sinaiticus. Na-discover po ito sa St. Catherine Monastery at the foot of Mount Sinai. Ang original text nito kasi ay 4th century Greek manuscript. Yung Codex Sinaiticus. Kaya, kung wala po ito, verse 56. Ang nakalagay sa verse 56, sa Tagalog, sapagkat hindi dumating ang anak ng tao pang sirain ang buhay ng tao, kundi iligtas nila. Sis, ano nakalagay sa NIV? NIV yan? Sige, sis. Okay, New King James, may nakalagay eh. Ayan nakalagay. Dito kasi wala. At sila, okay. Dito wala kasi. And then, the rest, sa New King James, di ko na rin pinakita, wala po yung verse 56 kasi nga, ang ni-research ko to, ang sabi ay, wala po talaga yon. Baka yung verse 55 na hinati, nilagay niya yung verse 56 dito sa at sila pumunta sa ibang nayon. Yung ba yung Tagalog? O iba pa? Ayun, okay.
Yung Codex Sinaiticus, mga kapatid, wala pa kasing verses noon. Wala pang, naglagay lang siya ng verses dyan. Pero ibig sabihin, the rest kasing book, may nakalagay na sapagkat hindi dumating ang tao pang sirain ang buhay ng tao kundi iligtas. Merong ganong klase. But NIV, and then itong Tagalog natin ay pareho siya. Kaya lang dito, wala siya nilagay na verse 56. Sa NIV, nilagay niya yung verse 56. Siguro yung verse 55, hinati niya pa dito. Kasi nakalagay dito sa Tagalog at sila pumunta sa ibang nayon. But ganun pa man, mga kapatid, para sa akin, mabuti po itong ganito. Kasi ang nangyari din po, pag binasa niyo po yung Marcos chapter 16, ang original po doon, nasa Codex Sinaiticus, tsaka Codex Vaticanus. Hanggang verse 8 lang din po yung Book of Mark, chapter 16, verse 8. Pero pag binasa natin siya sa Bible, idinagdag lang naman siya. Pag binasa natin siya sa Bible, hanggang verse 20 po siya. So bakit po merong ganun po yung ibang Bible? Idinadagdag. Ang tawag po doon ay interpolation or textual variant to expand the context or align with other scriptures. Katulad nung nangyari sa Mark chapter 16 verse 8, dapat hanggang doon lang, pero verse 9 hanggang verse 20 ay nirealign po ng mga writer. Pero mga kapatid, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, ang gospel po ay 4 naman yan, kumpleto yan, pag binasa natin yung 4 na yon. Kaya sa atin, wala po dito, kasi nga, pag binasa natin ito, mga kapatid, nakalagay sa introduction nito na ito po ay galing sa original Greek manuscript, Codex Sinaiticus, ang batayan. So, diretso po tayo. Verse 57 to 62, tuloy ko lang po. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, andyan na po kayo? Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo, saan ka man magpunta. Verse 58, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghihiligan man lamang ng kanyang ulo. Okay. So dito sa verse 56, hindi nakalagay kung sino po ito. Pero tingnan natin sa Matthew 8, pag binasa po natin yan, yung isang book ng gospel, siya po ay isang eskriba. Kasi kailangan nating malaman kung sino po yung taong iyon dahil ang sagot ni Jesus sa verse 58, very important po. Kasi po, 3 po yung taong kakausapin ni Jesus dito. Yung dalawa, mag-a-apply para mag-a-apply maging disipulo, at yung isa, pipiliin ni Jesus. At bawat encounter niya, bawat pagkikipag-usap niya, merong siyang specific na sagot dun sa taong iyon. For example, bakit niya sinabi na ang asong gubat ay may mga lungga at mga ibon ni himpapawid ay may pugad, subalit ang anak ng tao ay walang mapagpapahingahan lamang ng kanyang ulo o paghiligan man lamang ng kanyang ulo. Very specific yung answer niya dito sa taong ito. Bagamat sa Lucas 9:57, wala pong nakalagay kung sino siya. Pero sa Matthew 8, verse 19, siya po ay isang eskriba. Scribes. Ano po bang eskriba? Kung tawagin siya ay soperim in Hebrew or grammatius in Greek. Ibig sabihin, nagsusulat po sila ng mga Biblia. They were educated. Ito po yung kanilang mga estado sa buhay. They were educated. Professional elite of Jewish society, acting as both religious scholars and legal experts, and they were considered part of the ruling elite. Leaders sila, o leader, specifically in Jerusalem. Big time po ito kung tawagin. So, ang job and responsibility nila ay sila yung tagagawa ng taga-copy ng Bible sa parchment. Perhaps, parchment po yung nilalagay. Sila yung taga-sulat. And then, pangalawa, interpreters po sila ng batas.
Pangatlo, teachers of the law. Teacher din sila ng batas. And pang-apat, ang mga responsibility nila, ang job and responsibility nila ay legal experts. Lawyers din po sila. They are acted as judges and legal advisor in the Sanhedrin, the Jewish Supreme Council. Ngayon, ito po yung lumapit kay Jesus na nire-represent niya yung religious sect na lumapit kay Jesus. Ngayon, ang sagot ni Jesus, maliwanag po. May ginamit si Jesus na asong gubat, may lungga, may ginamit siyang ibon, sa papawid, may pugad. Pero siya, anak ng tao, wala siya mapaghiligan man lang ng kanyang ulo. Kaya, maaari itong mga eskriba na ito, ay syempre maganda ang buhay, parang hindi yata obra. By the way, itong sinasabi ni Jesus sa verse 58, may two different definition ito. Una-una, literal. Pangalawa, metaphor or figurative. Unahin natin yung literal. Literally speaking, susunod po itong skriba na maganda ang buhay, gusto niya maging disciple, pero maganda ang buhay, at maaari maganda ang tulugan, komportable sa buhay. Pero ginamit ni Jesus yung literal na kahulugan. Yung asong gubat, merong tinutulugan. Yung taxes po yun, asong gubat. At ganun din ang ibon, meron din tong lungga na pinagpapahingahan. But si Jesus ay wala. Saan man siya matulog? Most of the time, natutulog siya sa bundok, di po ba? Sa gabi, pumupunta siya sa bundok upang manalangin at doon na rin siya nagpapahinga. And following to Jesus, pag sumunod tayo kay Jesus to become a disciple of Christ, hindi po siya 8-hour service. Hindi po siya parang nagtatrabaho ka lamang. Kasi itong mga scriba ay parang nagtatrabaho po sila. Para silang workers. So, ang pagsunod kay Jesus, hindi po ito parang 8 oras ka lang. Magsumunod kay Jesus, parang trabaho ka lang. Hindi po ganon ang pagsunod kay Jesus. Or you work daytime only? Hindi po. Bakit binanggit ni Jesus yung pagtulog, paggabi? Bakit binanggit niya yung mga ganong bagay? Kasi po, ang isang alagad, kung saan naroon si Jesus, dapat nandun din siya. Hindi ka pwedeng sumunod, tapos pag umaga, Panginoon, uwi na ako. Tapos si Jesus matutulog sa bundok o sa lugar na hindi ka kasama. Kasi po, ang isang alagad ng Panginoon, dapat hindi po siya selective yung time na paglilingkod lang sa Panginoon. Yung gusto niya yung oras ko. Lord, gusto kita paglingkuran ng ganitong oras lang. Hindi ganon. Medyo mabigat ang pagsunod sa Panginoon. Sabi sa aklat ng 1, chapter 12, verse 26, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. Siyempre, yun ang una. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Mga kapatid, si John, si James, at saka si Peter, madalas niya sinasama sa bundok. Kaya yung tatlo, lagi natutulog. Natutulog din naman si Jesus. Kaya lang, ibig lang sabihin, kung kahit saan umabot si Jesus ng gabi, minsan sinasama niya yung tatlo. Ngayon, binanggit ni Jesus yung pagtulog. Ibig sabihin, sinasabi niya doon sa skriba, para sinasabi niya, kaya mo yon? Wala akong inuuwian. Kung susunod ka sa akin, kaya mo matulog sa akin sa lugar na hindi komportable. Kaya binanggit niya yon. Tandaan po natin, open kay Lord ang pagsunod sa Panginoon. Matthew 11:28-30, sabi nga ni Jesus, lumapit kayo, lahat na napapagal, nabibigatan. Kayo aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Gusto naman ng Panginoon, nag-i-invite nga siya. Pero si Lord, namimili din. So, itong skriba na to, interpreter and teachers of the law, skriba, ni-reject ni Jesus.
Pero after ni Jesus, pagkamatay niya at muling pagkabuhay, marami na pong ibang mga religious, even pari, maglilingkod na kay Jesus. So yung una, literal. Pangalawa, metaphor, figurative. Ano ibig sabihin? Figurative. Yung asong gubat, sa chapter 10, next week study natin, sabi ni Jesus, tumayo kayo, sinusugo kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. So, ibig sabihin, ang asong gubat, yung mga enemy ni Jesus, mga oposisyon. So, figuratively, ginamit niya yun. And then, binanggit din ni Jesus dito, yung ibon po ay merong pugad. So, ang ibon, ginamit niya sa mga previous teaching, di po ba? Sa Luke chapter 8, verse 5, Luke chapter 8, verse 12, yung binhi na nalaglag sa tabing daan, tinuka ng ibon, di ba? At ipinaliwanag ni Jesus yung talinhaga, yung ibon na yon ay ang demonyo, si Satan, upang wag maniwala kay Jesus at upang wag maligtas. Kaya figuratively, itong eskriba ay opposition ni Jesus. Asong gubat, nire-represent siya ng asong gubat, nire-represent siya ng ibon. But anyway, verse 59, ito yung pangalawang tao. Ba't ito pinili ni Jesus? Tinawag. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Sinabi niya sa iba. Hindi naman niya sinabi, sumunod kayo. Wala. Isa lang. Sumunod ka sa akin. Namili siya. Subalit siya'y sumagot, yung pinili ni Jesus. Panginoon, hayaan mo muna ako umalis at pilibing ko ang aking ama. So, mayroon siyang kondisyon. May reason siya. Verse 16, ano sabi niya sa verse 16 ni Jesus? Sa kanya, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipayag mo ang kaharian ng Diyos. So, to all unbelievers, sabi niya, hayaan mo yung mga unbelievers maglibing sa kanilang mga patay. Sa mga unbelievers po ito, tinutukoy ni Jesus. Okay? So, Jesus emphasized that the disciple must have clear priorities. This is the calling of Jesus. Kung paano siya tumawag, kailangan may priority tayo sa Kanya. Verse 61 to 62, ito yung kakatlo. Sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna ako magpaalam sa mga nasa bahay ko. Okay? So, verse 62, ano naman nasagot ni Jesus? Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Okay? So, bawat tao, may sagot siya na I think very specific yung sagot niya. So, maaari itong taong ito ay merong lupain na ihahabilin ang kanyang lupain sa kanyang kamag-anak. Pero, susunod. Susunod naman daw siya. Okay. Ganun pa mga kapatid, no? For Jesus, sabi niya rito sa verse 62, the highest authority na dapat paalaman ng tao ay ang Diyos Ama. So, the highest authority. At ang authority na yun ay binigyan na ng Diyos kay Jesus. So, once na may pagkakataon, tinawag ka ng Panginoon, once na may pagkakataon na lumapit ka kay Lord, huwag na natin ipagpabukas ang pagkakataon. Ito po ay pribilehiyo na nagbubukas sa atin to serve the Lord. Pag tinawag ka, ang calling mo ay divine opportunity or divine calling mula kay Jesus, sumunod ka na mga kapatid. Sabi nga ni Kristo, many are called, but few are chosen. Matthew 22, verse 14. Marami siyang tinawag, pero iba yung pinili. So, dito sa tatlong ito, mayroong pinili si Jesus sa verse 59. Kaya mga kapatid, pagkakataon po ito, no, na kung meron tayong pagkakataong tinatawag ka na ng Panginoon, huwag na tayo maging masailan. So we have 3, no? Principle. Let's, bago tayo mag-closing, malapit na po. 3 principle of being a disciple of Christ dito sa last part natin. Number 1, we must deny ourselves, carry our cross daily, and adopt Christ's lifestyles. Verse 57 to 58. Sino ba ang kausap dyan?
yung eskriba. So, kailangan ma-adopt ng eskriba yung lifestyle ni Jesus. Yung sufferings, kahirapan ni Jesus, hindi komportable. Kaya nga, sabi nga, di ba, teaching natin ito last 2 weeks ago ba, na career cross. Sabi sa Lucas 9, verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw. Sumunod sa akin. Lucas 14:27, sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaring maging alagad ko. So yan ang kailangan pasanin. Kung ayaw sumunod, ayaw magpasan, hindi pwede maging alagad. Amen? Number 2, principle. Yung pangalawang tinawag. So we must obey the calling of Christ. Ito yung pangalawang tinawag. Without any personal condition. Anong condition nung tinawag? Panginoon, ililibing ko muna yung aking, ano niya yon? Tatay? Sabi niya, ililibing ko muna ang aking tatay. Ha? Patay. Sariling patay. Sariling patay. Okay. Siguro kamag-anak, mahal sa buhay. But anong sinasabi ni Jesus? Ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. So, ang napakalaking pribileyo kapag tinawag ng Panginoon. Ano sabi dito? Nung tinawag sila sila Pedro, Matthew 10:37-38. Ang umiibig sa ama o sa ina, ito muna pala yan. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus, again, inulit, at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So Lucas 14:33. Kaya ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. Dito, general na po yan. Kung ano yung inyong focus. Ano ba yung tinatangkilik? Ano bang English niyan? Andyan yung iyong focus. Andyan yung iyong time. Tama? Andyan ang iyong kaisipan. Andyan ang iyong ginagawa. Nauubos ang oras mo sa tinatangkilik mo kaysa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka maaaring maging alagad. Mga kapatid, iba po yung believers lang sa alagad, ha? May konting lalim ni alagad. Number 3, focus to the will of God and forget what is behind. Ito naman yung pangatlong lumapit sa kanya na magpapaalam daw sa mga nasa bahay niya. So focus the will of God and forget what is behind. So ano sabi dito? Hindi nga pwedeng lumingon ng lumingon pag nag-aararo, di ba? Sabi ni Jesus, Matthew 19:20-27. Ito po yung mga sumunod kay Jesus. Hindi, 27, sorry. Matthew 19. Matthew 19. Pagkatapos sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ito po yung mga sumunod kay Jesus. Narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ibig sabihin, wala silang nililingon. Ano naman ang makakamit namin? Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayo yung mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. So, merong reward at merong tinatawag na parang authority si Jesus. So, kalimutan ang sa likuran, focus tayo sa hinaharap, sa will of God. Last part, Philippians 3:13-14, bago tayo magkaroon ng fellowship. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, sabi ni Pablo. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Yung mga accomplishment niya, wala na, tapos na yon, kinalimutan niya na yon. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Kung ano pa yung mga bago na bagay na pinagagawa ng Panginoon. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagpapatuloy ako sa tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon,
nakita natin yung tatlong section ng study natin. So, una-una, do not discriminate other kapwa Christian, verse 49 to 50. Verse 51 to 55, mamaya ito po yung question natin. Meron po tayong question. Group discussion question. Paano mo matatanggap ang rejection sa iyo ng tao bilang isang Kristiyano? Mamaya sasagutin natin yan sa ating discussion fellowship. Pangatlong section, yung mga sumunod kay Jesus. So, second question, sa pag-attend mo every Sunday sa church, masasabi mo ba na disciple ka na ni Jesus o hindi pa? At bakit? So, magandang tanong yan, ha? Sige po, let's pray. Natawagan ko pa yung worship team. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy, Lord, na nire-rebuke mo kami kung kami man ay nagkakaroon ng eksakto na open namin ng aming kapwa sa verse 49 to 50. O kaya ay kami naman na nakaka-open or na-open sa verse 51 to 55 na nare-reject, Panginoon, ng mga ibang tao. Kaya Lord God, ano man yung aming halimbawa nakita namin dito, nawa ay magkaroon ito ng positive side na maging mabuti pa rin kami sa aming kapwa kahit kami po ay nare-reject. No comment, kundi panalangin na lang po kung anong kalooban mo, tulungan mo kami mag-focus sa iyong kalooban. At sa iba naman, Panginoon, na kapwa namin mananampalataya, tulungan niyo po kaming wag magkaroon ng mga pag-discriminate o kaya ay pagtatangi o kaya ay tinatawag na may mga bad comments na may masasabi. Tulungan niyo po ang mga bibig namin na kontrolin niyo po kami na minsan hindi namin mapigilan na aming sarili na magsalita ng masakit, Panginoon, sa aming kapwa. Lord, tinutulungan mo kami magpakumbaba. Nagpapatuloy ang iyong mga prinsipyo ng buhay na dapat namin tularan ay yung pagpapakumbaba na ipinakikita mo sa amin. Kaya maraming salamat po sa mga halimbawang ito na aming nalalaman, naunawaan sa umagang ito, Panginoon. Minsan po, Lord, we want to worship your name, Lord God. Matakila kayo. There's no one like our God.
Lord, hindi ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, Salamat po, Lord, sa pagpapatuloy po ng aming nadidinig, natututunan sa iyo, Lord. Panginoon, sa oras na ito, patuloy ko pong tinataas sa inyo, Lord. Anak po ni Sister Nita o ni Mami Nitz. Dalangin namin, Lord, si Camille, masakit po ang kanyang balakang sa oras na ito. Nawa, Ama, ang iyong awa at mercy healing, Lord, ay maranasan po ni Camille ang kagalingan mula sa iyong mga kamay, Panginoon. Patuloy ko tinataas din sa inyo si John, manugang ni Sister Nancy, na diabetic po. Siya po ay nakakaranas din po ng sufferings, Lord, sa sakit na ito. Patuloy kong tinataas sa inyo, Ama, ang kondisyon niya na maging malakas po siya at gumaling po sa magitan ng kahabagan. Patuloy kong tinataas din sa inyo si Mami, Lord. Bless you rin po siya. Lumakas po siya. Ganun din po si Tatay Isidro. Patuloy kong tinataas sa inyo ang kondisyon ng pangangatawan niya, aming Diyos. And continue to bless Sister Nita. Patuloy niyong palakasin physically ang kanyang pangangatawan. Ganun din po ang aking ina. Patuloy namin tinataas sa inyo, Lord, ang kalakasan niya, aming Panginoon. Lord, dalayan ko rin po, Ama, si Rochelle. May nararamdaman din, Panginoon. Patuloy kong tinataas sa inyo ang kondisyon ng kanyang kalusugan sa kanyang pangangatawan, Panginoon. Salamat po at patuloy kong tinataas ang iyong habag sa bawat panalangin na nababanggit namin sa mga kapatid na nangangailangan ng iyong awa at patuloy na pagpapagaling. Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Kami dumudulog sa iyo sapagkat sinabi mo, Panginoon, na ang anumang kahilingan namin ay nais niyong marinig at itaas sa inyo, Lord. Sabi mo nga, Lord, sa James chapter 5, verse 13, kayo ba'y masaya? Umawit siya? Kayo ba'y may nararamdaman? Siya ay manalangin. Kaya, Panginoon, kami ay narito upang itaas sa inyo ang aming mga hinaing. Salamat, aming Diyos, sa patuloy po na pagpapalang ito. Lord, i-bless you rin po ang aming fellowship. Sa ngayon ay fellowship muna kami, men's, women's, ay youth fellowship. I-bless niyo po kami na magkaroon kami ng para evaluation sa tanong na ito na aming pag-uusapan. Tulungan niyo po kami na tingnan namin ang aming sariling kondisyon bilang Kristiyano, kung nasaan po kami, kung ano po ang aming mga katayuan sa iyong harapan base sa aming personal na evaluation sa aming sarili. Marami pong salamat, Ama. Itinataas po namin ang lahat. In the name of Jesus, we pray. God bless you all po, mga viewers. Ingatan po kayo ng Panginoon. At kung kayo libre, mga kapatid, please stay with us sa fellowship natin.